Hi guys, Mami Parties here. So today is December 6, 2025. So Sabado po ngayon, tayo ay may mga ahente as usual na hinihintay. So unang dumating sa atin ay si Lemon Square, which is bagay. Ang galing. Ayan. So ang susunod na dadating natin ay dumating kanina si DCFE that supposedly Martes pa siya pupunta. But kailangan na nila magpa-booking kasi para for collections na lang din sila, and for the last booking for this December is 22. Today, dadating si Ace Ice Cream. So hindi pa tayo umorder kay Hearns kasi marami pa naman kay Hearns. Marami akong parating na mga product from Shopee na binibenta natin like candies. Also, we have to welcome some Korean products na dadating soon. Shopee? Yes, ma'am. Ano yan? Bayad hindi? Hindi pa po. Okay. So, meron akong mga bayad under pay later kasi nag-settle na tayo. Bayad na pala ito, ma'am. Parehas bayad? Opo. Okay. So, ayan, parating na nga sila. Kahapon lang ako ng gabi yata. Isang gabi. Ako nag-check out. So, ito ang ating mga dumating na product. Bayad? Opo, bayad. Okay. So, ano kaya ito? Marami ako parating. Thank you. Bala ko, sana maipon muna bago tayo mag-unbox. Para naman marami-rami tayong i-unbox. Kasi marami talaga tayong i-unbox. So, sooner or later dadating na si Ace. So, kaya kailangan mag-ayos-ayos na ako dito. Maglinis-linis na ako. So, medyo nakakatamad na araw ito. Kahapon ang tumal, Thursday. Friday. So, kahit sumahod ang tao, kahit it's December 5, kahit it's Friday, it doesn't mean na mabili. No? So, yan ay mga dating hindi ko normal na nararanasan. Kaya na nga, dumating na nga ang ating Ace at isa sa malaking problema ko kung paano ngayon natin ito isasaksak sa ating ref. Jaran. Namili si daddy ng itlog at saka ng frozen. No, paano yan? Ayan guys, may free na naman tayo. So ito ngayon yung kanilang pa-free, naubos na yung chocolate. Kasi nag-avail tayo ng participating products and more than 4 boxes ang ating kinuha. No? So far, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boxes ang ating in-avail today. Ayan, maraming bumili. At may mga bumili din ng aking garapon. No? Ayun, no? Nagkalkal ng garapon dito. Yung aking isang suke. Nagkalkal ng garapon, bumili ng garapon. At nabili niya yung isa kong bakante na ganito. Binenta natin. So, nakabenta tayo 50 pesos all in all sa garapon. O, diba? Ang ganda na ng kitaan natin sa mga candies, nabenta pa ang garapon. So, ayusin na natin ito, baka matunaw. So, kulang si Kuya Jason. Dapat supposedly ay 3 ang aking free. Kasi 12 ang aking box na order. So, kaya kulang siya. Sa susunod na lang daw na-deliver. No? Ayan. So, eto na yung dumating sa atin na kimchi na natikman namin ni Kaukau. No? Yung last time nga sa vlog natin. So, ang sarap-sarap niya guys. 50 pesos per tub ang pasa sa akin. So, I'm going to sell it 60 pesos. So, not just only adds on ito, but also maging habit na maging included ito sa aming personal na expenses like pagkain namin. Kasi maganda po ang benefits ng kimchi. Wala lang talaga akong makita before na or malasahan na masarap na like kung paano ko natikman na masarap yung mga kimchi sa Manila. So, ito ang one of the best so far na natikman ko dito sa Bulacan. So, kaya thank you sa ating suke na nagtatrabaho doon sa kanilang Korean wholesale Korean products, no, na anuhan tayo at nadi-deliver pa. So, pasa ko ay 60 pesos, no. So, mabili man siya or hindi, kami naman ang kakain. So, may safety pa din. But of course, yung promotion natin dito, syempre, ipupush natin. So, yun lang ang kagandahan kay Mami Park na yung pagdating sa convincing power ng pagbili ng isang customer na kahit minsan out of the budget na nila na isi-sales stock ko pa din. So, yun yung pinagpapasalamat kong skills and talent na kung talent man yun na namana ko sa aking Mother Earth, sa inyong storemate Lola Park, no? So yan, so 60 pesos pero sulit naman, napakasarap, napakalutong. We already settled our pay later, kaya naman meron na tayo ng pondo para mamili ng ating mga kailangan produkto at mag-stock kasi itong December will be busy, so kaya kailangan may stock na tayo. Nadagdagan pa yung ating limit, no? So I have a limit of 17,500 na. So far, nagamit na natin yung around 5,000. Meron tayong mga malalaking purchases na hindi ko kayang i-cash para nang sa ganon ay mababalansin natin yung nag-out sa atin, no? So, it's 0% naman na interest, basta 1 month lang. So, 1 month lang ang ina-avail ko to be responsible, no, na
mabayaran, no? Kasi napaka ganda talaga ng naging tulong sa akin ng Spay Later. Kasi, wait lang guys, patayin ko lang yung isang electric pa lang. Ingay. Okay, I able to purchase products nang hindi ko kailangan mag-out ng literal na pera. Literal na cash. And then, fast moving pa siya. So, kaya ginamit ko talagang mabuti sa tama ang aking Spay Later. So, it helps me a lot also when it comes to deals, no? As you all know, Mami Park is affiliate of Shopee through collaboration of YouTube and Shopee. So, kaya napakalaking bagay po sa akin kung kayo po ay nag-check out sa mga link na binababa ng Mami Park. Kasi, it helps me to gain revenue na napakabagal po talagang umakyat ng revenue ko guys, sa totoo lang. But, since po na nag-start tayo na maging affiliate, kahit papaano ay may participation sa revenue ng Mami Park ang ating nakukuhang commission sa ino-order nyo sa aking link. And also, ako din mismo na vlogger ay umu-order din sa link na aking ibinababa sa inyo. And even mag-direct ako kay Shopee, ang dami ko pong mga freebies, not freebies, I mean discounted, voucher, and also yung ating mga free shipping, napaka-importante. So, kahapon po, nagkaroon po ako ng place order, no? Nag-place order na tayo ng mga possible na mga kailangan natin. Lahat na yan, mga battery, Manila paper, no, some school supplies, and then some are cash, some are under Spay Later payment. So nakakatuwa lang, no, kasi nga isa din sa malaking bagay kung bakit ako nakapag-adds on ng ating mga Korean products, kasi ginamit ko ang Spay Later. At dahil kahit ginamit ko, kahit sa Shopee ako nag shop ng mga Korean products, ay mababa pa rin ang aking mga nadidil, no? If I compare it to the new supplier na nandito, yung sa lugar namin na suki ko ngayon nagtatrabaho doon, there are so many items that I could deal lower price from Shopee kesa sa kanila. So, ang good thing lang for now na offer nila is I can order one case pero pwede akong mag-assorted. So, ibig sabihin, hindi lamang bulldog carbonara ang pwede kong orderin, I could also order double cheese, quadruple cheese, bulldog, something like that. So, I think yung offer nila na yan ay aking papatulan. 10. So, dahil nga matagal, a little bit matagal, pre-selling kasi ang pag-order sa Shopee ng seaweeds. Wait lang ba ha? Sandali lang. Ng free seaweeds. So, what I did is, umorder na lang ako doon sa suki natin nga na nag-work sa wholesale price ng mga Korean products. Isa naman din yung pinangako ko sa kanya. Kasi, I also help local business people. Kasi, kapag naniniwala ako na if we help each other na mga negosyante, yung ating ekonomiya sa local lang ay lalago. So, mas madali ang asenso, no? So, kaya, as much as I can, tinitingnan ko kung saan ako po pwedeng sumuport na if I could deal a good price with convenience, edi doon, no? So, kayo bang mga kasari, ganyan ba kayo? So, alam nyo, kapag ka BMB kayo, isa sa rules and regulation under BMB certificate na inabil nyo kay DTI, you should support local, you should hire people from local. So, just to let you know lang ha. Ayan. So, kaya ang Mami Park, supportive ako sa mga kapwa ko kasari, unless kasaring walang pakialam sa akin at gumagawa ng hindi maganda, yan hindi ako supportive sa ganun, no? So walang masamang tinapay sa akin, no? Just to clarify. So for me, napakalaking bagay talaga ng Spay Later kasi nga it helps me to started my Korean products. So dahil sa Spay Later ang ginamit natin, be able to provide. So, kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, sa hirap po ng buhay ngayon at ng negosyo, mahirap pong mag-start up or mag-adds on ng produkto sa ating tindahan kung hindi rin lang naman din siya magiging fast moving. Or kung aaralin pa lang natin siya, we have to be careful when it comes to providing it or ordering ng maraming stocks. So, kaya si Mami Park, gamay-gamay lang. However, hindi ka makakadil kasi talaga ng magandang presyo if hindi mo kukunin ng wholesale price kasi merong minimum order. So, usually, para makuha mo ng magandang presyo, you have to order boxes or box, no? So, kaya naman ang Mami Park, pinag-isipan ko muna ng mabuti, 100% mahigit bago ko siya i-go. Not just lang dahil trending ito, not just lang dahil nire-request lang ng ilan-ilan, no? Nag-aral muna akong mabuti. Pinag-isipan ko muna bago ko i-place order ang mga order ni Mami Park. So, kaya, hindi ko pinopromote na matuto kayong mangutang, no? I'm just trying to say here is, yung mga pwede nating resources to fund our items na wala pa tayong ilalabas at alam naman natin na medyo nagiging in demand. So,
it is only a way to help you to have idea na malaking naibibigay. All we need is just to be responsible. We should make sure na if we decide something, no, na when it comes to committing obligation, we should think it more than 100% before we try it or before we do it, before we commit to it. Kasi ganun ang ginagawa ngayon ng Mami Pal. Sige, papili lang. Not just only because of the request of customers, but also to make sure na ang Mami Pal hindi mapapasok sa tight situation when it comes to paying our obligation. So, to God be the glory. Thank you, SPay Later. Kasi may ganitong option talaga sa Shopee. Tinatamad ako. Tinatamad ako tinatamad akong maglililines, no? May mga times talaga dumadating sa na tinatamad ang Mami Pal. Dadating ang ice cream sa paano natin isasaksak ngayon. May laman konti na lang, pero sabihin kasi boxes din yun. Ilan din yun? Nasa mahigit 10 box ang ating order. So, hindi ako order nga ng Herns kasi meron pa naman, kaya pa naman. And syempre, sabi ko kasi sa ahente, wini-wait ko yung aking another chest freezer na nire-request kung kailan dadalhin. Kasi pag nag-order ako, saan ko rin isasaksak? Hindi kaya ng isa. Marami akong parating na candy, marami akong parating na mga produktong fast moving dito sa tindahan natin. May tayong mga ads-on na product na dadating, not just only Korean product. Meron tayong seasonal product na ilalagay dito sa ating tindahan and makikita nyo yan sa unboxing ko. Kasi seasonal, why I say seasonal? Kasi ito ay dahil Pasko, patok ito sa mga bata. So, nagtry lang naman tayo ng ilang piraso, no? So, we always make sure na we are very careful when it comes to purchasing, no? Kahit sabihin pang pwede nating i-SPay later yan, syempre, hinay-hinay din tayo, no? So, hindi naman din tayo titigil na mag-explore kung ano ang pwede nating ma-add sa ating store as long as ingat lang tayo sa ating mga expenditure. So, nitong mga nakaraan, madalas talaga, I really see post ating FB account, no, sa ating feed na napakarami talaga ang apektado ng mga pagsulpot at pagdating ni OSAVE and Dali. So, again and again, I'm reminding you guys na laban lang, no? And as what I've said the last video, na what our LGU can do about it, hindi talaga basta yan mapipigilan. Kasi both lessor and lessee, both parties naman complied, no? It creates job, it gives more of when it comes to the citizen, syempre mas mababang presyo kasi alam niyo po, control din ng DTI yan. Ang hindi lang talaga masyadong na ko-control ng DTI ay ang mga sari-sari store, mga neighborhood stores. So, hindi sila basta-basta din po pwedeng dahil control yan ng DTI, no? Kasi if the municipality, if the government, local government will see what is the benefit of this chain stores, marami, no? Kasi ang laging isip ng ating government ay yung para sa mga nakakarami, yung kabutihan ng nakakarami. Unang-una, mababa ang presyo that citizen can afford. Pangalawa, it provide job opportunities sa mga local. Pangatlo, it contributes somehow good taxes, no, para sa ating local government, both local and national government. So, may I add on also, it shows also the progression of a one town, community, or province. So, kasi the more namin mga nag-i-invest na ganyang mga negosyo, so the more na makakakulik nga ng mga taxes. So, nagpapakita ito ng pag-unlad ng isang lugar. So, another thing din is, ibabalik ko dun sa, when it comes dun sa compliance ng legalization, lahat yan dadaan sa legal. And also when it comes to declaration of income. So, let me explain it broad to you guys. Kasi syempre, nag-PPOS machine yan. So, if you remember the vlog that I did before about sa POS machine, so kasi sila kung nag-PPOS, hindi madadaya ang declaration ng income. So, kaya iyan ay talagang when it comes to local taxes and also national taxes ay magko-comply. So, when I say both parties are complied, like the lessee and the lessor, so sa lessor kasi is they need also to comply when it comes to income declaration. So, magpo-provide ng Form 2307 when it comes to renting, no?
So, pagdating doon sa lessor, ang kanilang compliance is, ang kanilang registration is service. So, kapag dating sa ganyan, talaga, syempre may resibo yan, and also may magkakaroon ng 2307 na form na involved. So, hindi po pwedeng hindi madedeclare. So, kaya both parties should be complied. So, paano kung tayong mga ibang sari-sari store ay may mga nangungupahan nga, pero ang atin namang lessor ay hindi naman complied? Syempre, tatahimik tayo, hindi tayo basta dahil kung ayaw naman ng lessor natin na mag-comply, and then hindi naman tayo makaalis doon sa inuupahan natin na yon kasi magandang location, no? So, paano? 'Di ba? Kaya mahirap yung masasabi natin na tayong mga sari-sari store magrereklamo, tayong mga maliliit na complied naman tayo, pero syempre kailangan yung salitang totally complied, no? Yun yung kasing pinupunto rito. So kaya, tulad ng sabi ko nung last time, hindi tayo basta-basta makakapag-complain kahit magkaisa tayong mga sari-sari store dahil iilan lang naman ang co-comply or complied. Paano kung ma-back to you tayo, no? Kasi itong mga chain stores na to, they are complied and they are continue complying ng almost 100% yung integridad ng pag-declare ng taxes. Kasi nga, yaan ay naka-POS machine, so walang lusot. Ka nga, no? Magrarally or magrereklamo about it, ilan-ilan lang ba ang mga sari-sari store na may K para magrally tungkol dyan? Kasi, syempre, some other sari-sari stores cannot join. Kasi, unang-una, titingnan kung ikaw ba ay legal din. No? You comply in everything. Sabihin, kahit may mga tindera ka dyan, o sabihin na natin, may mga tindera ka dyan, may mga tauhan ka, complied ba yan sa benefits? O, sumunod ba yan sa tamang minimum wage salary? So, or compensation. So, doon pa lang matatalo na ang mga maraming sari-sari store. Although you complied when it comes to permits, no? Paano kung hanggang mayor ka lang? Hindi ka naman pala nagde-declare ng tamang tax declaration, no? So, ibig sabihin, kahit magnangak-ngak tayo dito, ala talaga tayong magagawa. Kasi, government will see or will look kung sino yung mas makikinabang na nakakarami, no? First of all, the citizen, no? The Filipino citizen can afford lower prices, no, ng mga basic needs. Tayong mga sari-sari store, we provide basic needs, yes. But alam naman natin na from the prices of these malalaking players sa industriya ng mga fast-moving products, may patong pa tayo na around 10 to 20%, minsan more than pa. So, imagine niyo na lang. So, ang sinasabi ko, disclaimer, ay walang basis when it comes to legal or ito ay nasabi ng local government or ng national government or nagbigay sila ng palagay dito. Ito ay sa akin lang na palagay. Kasi ang dami talagang gusto nang magwala sa ines at galit dahil nga sa mga nagsusulputang store chain na ito. But, ang sabi ko, tulad ng sabi ko, we really need to accept the fate na ganito talaga, pahabaan ng pise, and talagang kung hanggang saan na lang tayo aabot, dun lumaban tayo. We cannot say na hindi lahat ng mga business owners ay masasabi mong lumaban ng patas ng as in 100%. Kasi unang-una, no, hindi lang nasisita, hindi lang napapansin. Pero kung tayo magkokorte, no, alam mo yung maglalabanan, o Seven Dali versus sari-sari store owners na kahit complied tayo. So titingnan lahat, masisilip lahat ng mga bagay-bagay, di ba? O ikaw na si ganitong Minimart, meron kang ganyan, meron kang tauhan, declared mo ba ang tauhan mo? Kasi you should declare that. May complete benefits ba yan? O yan ba ay saan dumaan ang application yan? O mai-involve ang DOLE, mai-involve ang BIR, mai-involve ang DTI. So, anong hilalaban natin, di ba? So, kaya, malulungkot na lang talaga tayo. Yun na lang ang tanging magagawa natin. Malungkot, mag-sinter ng konti, and then mag-move on, mag-move forward. So, hindi ko kinatutuwa yung nangyayari. Pero, eto kasi yung realidad. Kailangan kasi, hindi laging damdamin ang ating pinaiiral. Dapat pinaiiral din natin yung utak. Based on principles, based on law, based on the book, whatever pang base yan. But usually, pagka sa damdamin, hindi basta-basta iyan na i-consider sa batas. Kasi laging pagbabasihan ay ang legalization. So, naiintindihan po ba? So, sobra akong nalulungkot sa mga kapwa ko kasari. Kasi syempre, I'm a part of the community. However, we cannot do something about it. Na sana hindi pa sila dumami, yung mga store chain na yan.
kailangan kapag lumalaban tayo sa pinaglalaban natin, dapat handa tayo legally, no? Yun lang naman yung sa part ko. We just need to observe na lang, no? Tingnan na lang natin and gawin na, ang intindihin na lang natin mga negosyo natin. So this is just a reminder, this is just a quick advice to you, no? Para kapag kayo, mga quality viewers ko, will join in the comment section sa mga vloggers na magbablog para maintindihan nyo at ma-impart nyo din yung sinabi ng Mami Part na kasi wala naman tayong magagawa talaga na ganito di kanyaan, no? Kung pagdating sa local government and even national government ay hindi pinababayaan tayo ng gobyerno. Malaya kasi ang ating bansa when it comes, we are democratic country, and so sa business din, as long as it is legal and it doesn't harm our Filipino citizen. So kaya pwede tayong makapagnegosyo. At as long as may capital ka at ready kang mag-comply. So yun lang naman yun, no? Overall, we need to move on, we need to move forward. And I do hope ang marinig ko na ngayon sa ating mga kapwa kasari ay mga diskarte at paraan kung paano lalabanan ng pagsubok na to na pagdating ng ating mga malalaking kalaban sa negosyo na sa larangan ng retail industry na itong nagsuputang mga malalaking chain store na ito. So, well, aminado ako na kahit ako talaga bumibili ako sa Dali and sa Usave simula ng mga nagsulputan sila, no? But ang style kasi ng mga yan 1 year to 2 years, lalo pag bago sa lugar, yan ay mga mabababa ang presyo, and then after that magtataas na rin sila. Sa mga panahon na yan, kailangan yung mga naapektuhan na katabi niya mahaba ang pisi, mahaba ang kanilang pasensya, kasi doon yung panahon na yon, doon magsisimula talaga ang laban. So I just do hope na tatagan nyo, no? Hindi ko kasi po pwede kayong i-comfort in a way na laban lang kasari, may pag-asa, no? Kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ito ang mag-a-apply na wisdom dito, no? Okay guys, it's already 11:30, no? 11:47. 10 minutes ago, nagsara na ako and then nagwalis na ako sa labas. So I wish na ma-capture ko yung ganong moment na nagwawalis ako sa labas, yung mga ganyang ng mga trabaho nating mga tindera, and then include it in the video. However, it is not always applicable to me kasi unang-una, wala akong kasama. Pangalawa, it's so hard to compromise the safety of our phone kasi very important yung phone natin kasi yung personal phone natin is also our tool for vlogging, no? So it's been years, how many years? 4 years na yata, mahigit, no? At mga 5 years na siguro itong phone na to, hindi ko pa napapalitan. Pandemic pa to itong phone na to. So ganun ako kaano sa cellphone na hanggat kaya ko pang nagagamit, talagang ginagamit ko, no? Hindi ako maluho pagdating sa cellphone, honestly, sa mga gadgets, I'm not. Kasi hindi rin naman ako mateking tao. And siguro kasi ito ang kind of vlogging ko, yung raw, natural, real talk. So kaya I think I don't have to have to produce a very fancy video, no? Kasi negosyo ang ating ang ating vlogging. Okay, or ang ating content. And then supposedly si Kuya Joseph patatawag ko today. Actually, ang kanyang schedule talaga dito ay Tuesday and Friday. So alam niyo naman na si Kuya Joseph ang ating delivery when it comes to Coca-Cola products, soft drinks, and Red Horse, no? And included na ang mga San Miguel products and Alfonso. But hindi ko siya pinapunta kasi ganun kasi yung aming usapan na kapag konti ang kinuha ko ng Friday ay pababalikin ko siya ng Saturday. So hihintayin lang naman niya yung text ko if babalik siya ng Saturday. I will be the last one to deliver, no? Nadideliveran nila. So kasi along the way lang naman ako before sila makauwi ng bodega. But I didn't text him kasi nga priority natin ang ating ice cream delivery today. So kaya, and then hindi lang yon. So kahapon Friday ang binayaran natin kay PMFTC is 28,000. So fulfillment ng payment natin ng term natin na 38,000. So today nga pinabili ko din si Daddy Park ng itlog, frozen, and bigas. So kaya we just kumbaga ba to allocate the budget na lahat ay meron. So kasi kaya hindi ko na rin siya pinatawag. I have enough stocks. Actually, it caters the weekend. May matitira pa until Monday, until Tuesday na makapag-deliver sila ulit next week. But hindi ko nga pinatawag kasi yun nga yung budget, no? So kasi ngayon I'll make sure na ang paghahanda ko sa weekend could cater until the next delivery. Although
Although, meron ding nauubos or nabibili ang maraming klase. Like for example, ang daming bumili ngayon ng Alfonso. May mga bumili din ng mga Red Horse but not that much like I used to these previous Saturdays. So today, gamay-gamay lang, no? Mga nakatatlong case lang yata tayo, tatlo or apat, included na ang, mix na yon, both 500 and mucho. So, mas more on Alfonso ang nabili. And so, tomorrow, may possible that I would ask to Daddy Park to go out, no? So, yun. And I'm not so sure if baka kung kakayanin ng budget, I could also ask Daddy Park to buy kung ano yung mga naubos na RH. So, I'm trying to figure out by tomorrow. So, ganun, no? Right allocation of budget. Kasi isang pagkakamali mo lang, dito sa ngayon sa sitwasyon ko, dalawang pagkakamali lang ng pagbabudget. Yung allocation, ang daming nasisira, ang daming nadadamay na obligations and budget para sa mga stocks. Anyway, also tonight, bumili yung isa sa pahinante ni Kuya Joseph kasi dito din nakatira yon, si Santino, yung nasa vlog ko na lagi kong katawanan. So si Santino, in-interrogate ko, sabi ko, Santino, bakit wala pa kayong, may balita mabuti pa ako mga subscribers ko, binalitaan na ako na magtataas ng Red Horse. Bakit? Kasi ako walang update sa kanila, samantalang sila nagtaas na ang Red Horse sa lugar nila at yung iba magtataas pa lang, kaya they are ngarag to stock. Bakit wala kayong sinasabi? And then sabi ni Santino, we are about to tell you kasi kanina lang daw naman nila nalaman. Sabi niya, Mami, just today lang nalaman namin na magtataas. So kaya hindi ka naman nag-text para kung magde-deliver kami today. So we will inform you. Pero kasi ayun nga, kasasabi lang din sa amin na magtataas. But there is no definite date kung kailan ang implementation kay EKC. Good thing na lang talaga, maraming salamat sa inyong mga subscriber that you are commenting there. Kasi, sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan, there is one time na nabigla kaming i-inform na tumaas. So, you don't have a choice but to accept the price na in-implement nila nung nagtaas. Kasi, wala namang ibang mag-deliver sa amin. So, we don't have a choice. So, kaya ngayon, as early as this na nalaman natin, I do hope na by first week ng January na i-implement so we could have a lot of time para mag-stock. So not just only we are preparing for a holiday season, especially the 24 and 31, but also to prepare na makapag-stock tayo, we could get the lower price pa before it gets high, no? So kaya I just do hope talaga. So I know naman that by Tuesday Kuya Joseph will inform me. I just do hope. Siguro hindi ko muna i-open up sa kanya na alam ko na. But kapag hindi pa rin niya i-open up, I'm the one to initiate to open it up, no? So, but I'm sure naman na i-open up niya. So, yun lang, no? So, maybe there is a possibility na makapag-ipon ng 15 case for the holiday season, ha? For 24 and 31, dapat may 15 case tayo at least na nakababa. But for the sake of restocking or ordering to prepare the high price, I just do hope we could make it na meron tayong 20 cases. So yun. So that's only Red Horse, no? Not included that yung ibang item kasi Red Horse pa lang naman ang narinig ko sa inyo at natataas. So let's see if kung ano ang mga iba pang tataas. I just do hope na Red Horse lang muna kasi isa na naman dagok to sa ating mga kasari, no? Na tataas ang presyo. So, there is also, what you call that, sino ba yung nakakwentuhan ko when it comes to the price na hindi pa nagtataas? Kasi parang, yung sigarilyo. So, si Marlboro, there might possibility na matuloy na talaga by January yung pagtaas ng PMFTC. The reason is, kaya hindi pa ngayon tumataas kasi parang may nakabinbin pa na usapin tungkol doon sa mga taxes, mga sin tax. So, kaya hindi pa natutuloy. Kumbaga ba parang nagpaano lang na wag mo nang magtaas. May times daw kasi na sila yata, I'm not so sure, taon-taon yata tumataas talaga ang tax nila sa sin tax. But sabi ko, bakit parang every 2 years ang announcement ng pagtataas ng Marlboro, ng PMFTC product? Sabi niya, ma'am kasi, for example, halimbawa, nagtaas yung sin tax namin and then we will not announce na magtataas din kami. We first shoulder yung pagtataas. No, hindi kami agad na ipapasa agad din na magtataas. Ako, ganun ba yun? Yes, ma'am. Kasi yan, hindi naman pa basta agad yung pag nagtaas ang syntax namin, i-implement din namin na magtaas agad-agad. No. So, okay. I just only know yesterday sa PMFTC kasi
nagbayad ako ng fulfillment ng aking term na 38,000. So yun, ang sinettle ko kahapon is around almost 28,000. So yun, dun ko lang nalaman. So might possible, so maging keen observer pa din tayo, makiramdam pa rin tayo mga kasari, kasi importante ito dahil isa ang pinakamabilis sa ating item ay ang mga sigarilyo. Although in my part na tumumal man siya, but syempre isa ito pa rin sa winning product natin, no? Na hindi natin dapat i-compromise basta-basta na wag umorder ng marami. Although if you compare that 38,000 versus yung kinuha ko lang ngayon, nasa magkano lang, wala pa yata 20,000 yung kinuha ko, almost 20,000. No, kasi naghihinay-hinay din ako. Kasi for collection na rin sila this month, no? Hindi na sila magbababa basta-basta ng items kasi for collection na. 1 month kasi na yung kanilang magiging booking. Okay? So, I just tell you lang guys, no? So, alam nyo, napakarami kong trabaho. Pero inuna ko pa yung mag-vlog. Kasi yun yung feeling ko ngayon na gustong gawin. Ang daming linisin, ayusin, i-organize, iayos. But I am so tamad. No? I don't know why, no? Tamad na tamad yung feeling ko. Update, no? And I think we're going to shout out, no? Ayan. Anyway, Arlene Fernandez, hi Mami Park. Teresita Baron, good morning Mami Park. Ellen Pilar, hi Mami, dito nagtaas ng RH, pero bakit ganun? Baliwala sa mag-iinom. Always watching po, Mami, love you. Totoo yan. Hi Mami, dito po nagtaas ng RH. Ayan, na-doble lang pala. So, totoo yan, no? Sa una lang maaano sila, pero wala silang choice, kakagatin din nila. O na Lord, dito din sa amin Mami Park, parang kabuting nagsulputan ng O-Save, Alphamart. Same po tayo, minsan bumibili din po ako sa kanila, hanggang 9 PM kasi sila bukas. Compare sa mga mini grocery sa bayan, hanggang 7 lang. Okay. So, Winnie 07, actually, Mami Park, yung 500, kasya para sa akin, para sa Noche Buena. Hindi lang kasya sa mga hindi marunong mag-budget at magarbo maghanda. Yes. So, yun lang naman ay just a suggestion from DTI, no, na just in case nga na mahirap ang buhay. But not mean na pino-force tayo to do it, na mag-500 Noche Buena. So, I think, yung step na, yung suggestion ni DTI na yun is okay lang naman, no? I think, masyado lang in-escalate at in-exaggerated ng ano. Kasi, sa totoo lang nung araw, oo, bongga ang mga handa kasi it's once a year that celebrating the love of God, no? Yung kanyang pagkabuhay. But, time change, no? So, hindi tayo nag-change into better economy. Hindi tayo nag-change into progressive economy. So, we also need to adjust, no? Kasi ba't alak nga nagagastusan nyo eh. Sa totoo lang, alak nagagastusan. Subo ko, dito lang eh. Pag gusto talagang uminom, magkano gastos sa alak? Kung makaisang kahon, nasa almost 1K. Diba? Kasi bibili pa yelo yan, bibili pa pulutan. Oh. Diba? So, just saying lang, no? Sometimes tayong mga Pilipino din kasi masyado nating inaano eh. No? Tinitik as ano. So, let's take it as a positive ano. Anyway, Flor de Lisa Abogado, magtataas ang Red Horse, Mami, kaya nga nagpakarga na ako 120 case. Assorted na. January 1 start ng pagtataas, Mami. Ayan. So, for me naman, yung 120 case is not that much applicable to me. No? Unang-una, na kailangan ko ng napakaraming bote. Pangalawa, is, magkano ba yung 120 case? Teka. 636 times, no, that is around 63,600. So, maaanuhan naman ako, malalagasan naman ako sa ibang budget kung ano. Pero I think yun lang ang target ko lang at least 30 to 40 case. Yun lang. Kasi eventually din naman talaga tataas. Kaya lang mas maganda pa rin sana nga yung kita kung makakakuha tayo ng marami, no? Kaya lang kasi syempre, tinitingnan ko din yung kung gaano ka kalakas, no? Kasi kung mai-stack ang alak, yun lang. So, tingnan natin kung hanggang magkano ang ating makakayanan. So, thank you, Ma'am Flor de Lisa. Napakalakas siguro ng alak sa inyo. Anyway, sabi pa niya, sa inuming panglalaki ang focus ko para sa paghahanda sa Pasko at Bagong Taon. Gaya ng sabi mo, kailangan natin maglabas ng pera. Ayun. Wala na kasi akong ilalabas eh. Wala pa akong ilalabas. Pahiramin niyo nga ako. Yun. Ay, anyway, okay lang yun. Ang mahalaga buhi. Ang mahalaga nami-meet nating mabayaran ng obligations and also yung ating mga personal needs dahil kailangan nating makakabig ng renting top. So, yun. So, anyway, thank you everyone. Thank you guys for watching. Maraming salamat. And I just do hope, please, may mga ibababa pa rin akong link. Please order to my link. Okay? Bye!